Totoo nga bang wala na tayong ibang gagawin sa langit, kundi ang pumuri at sumamba sa Diyos habang buhay? Ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman na may mga taong nagsasabi na sa langit ay wala na tayong ibang gagawin kundi ang sambahin ng Diyos magpakailanman. May mga tao naman na nagsasabi na naririnig natin na sa langit daw ay boring dahil sinasabi nila na habang buhay na lang daw tayong sasamba at pupuri sa Diyos. Alam nyo yung mga taong ganon na nagsasabi na boring daw sa langit, sila yung mga taong nasa kapahamakan o yung kaliwang paa nila ay nasa pinto na ng impyerno. Yung kaliwang paa nila ay nakatapak na sa pinto ng impyerno. At kaya nila nasasabi na boring sa langit dahil sa mga maling paniniwala, maling perception about heaven. Tulad nga ng topic natin sa video na to, na may mga nagsasabi na habang buhay daw tayong pupuri at sasamba sa Diyos o kakanta. Ngayon sa video na to ay alamin natin kung may katotohanan ba yun. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo ang totoo, na yung ganyang paniniwala na habang buhay lang tayong kakanta o pupuri, sasamba sa Diyos ay walang katotohanan. O hindi lang yung ganong activity yung gagawin natin pagdating ng takdang panahon in the future. Kung dito pa nga lang sa lupa napakarami ng activity na ginagawa ng mga tao o kinabibisihan ng mga tao, kinalilibangan, paano pa kaya dun sa langit? Higit na mas maraming activity dun, full of joy. Kung totoo na pagsamba lang at pagpupuri, pagkanta lang sa Diyos yung gagawin natin dun, kung isipin natin, napaka-selfish naman ng Diyos kung ganun, na gusto niya lang pupuri o sasamba tayo, na gusto niya lang ay sasamba lang tayo habang buhay sa Kanya. Pero sabi ko kanina, walang katotohanan na yun lang yung gagawin natin. Although part siya ng gagawin natin doon sa langit, at ayun yung pinaka, para sa akin, pinaka glorious part, glorious moment at exciting part na activity. Pero hindi doon nagtatapos, kundi maraming activity. Ito nga nakasulat sa Isaiah chapter 65 verse 17. Diyos mismo nagsabi, sinabi niya, lilikha ako ng bagong lupa at bagong langit. Ang bakas ng nakaraan ay lubos nang malilimutan. Magtatanim sila doon ng ubas na kanilang kakainin. Ibig sabihin sa bagong langit at bagong lupa, pagkatapos buhayin ng mga patay, pagkatapos natin buhayin, ay magtatanim tayo. At sabi ba doon, meron pa rin tayong capacity na kumain at uminom. At ang langit na titirahan natin ay hindi doon sa dimension ng Diyos, sa third heaven o sa trono niya, kundi itong lumang langit at lumang lupa na to na kinatatayuan natin ay ire-restore in the future sa second coming of Christ. Sa muling pagkabuhay, sa muling pagkabuhay natin, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, at bibigyan niya rin tayo ng bagong katawan. Ito nga ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Kaya paano mo masasabing boring ang langit? Una sa lahat, yung bagong design na katawan na ibibigay sa atin ng Diyos ay hindi na limitado, na nagugutom, nauuhaw, napapagod at namamatay, kundi hindi na mamamatay. Kahit na katawang spiritual tayo, meron pa rin tayong ability, capacity na kumain at uminom. Kaya ang pagiging ignorante ng tao na mangyayari sa in the future ay nakakapagpahamak. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga taong naniniwala, may mga taong nagsasabi na boring daw sa langit. Kaya nila nasasabihin kasi hindi nila alam yung in the future. Hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. At wala silang clue kung ano yung plano, ano yung agenda ng Diyos na inihanda niya na mangyayari. Mangyayari pa lang. Kaya sa langit ay hindi lang tayo doon aawit, kakanta, sasamba at pupuri sa Diyos.
Tulad dito sa lupa na maraming mga good activity, doon din sa langit maraming mga activity na gagawin. Magtatanim, kakain, iinom, kundi meron pa rin physicality, merong katawan, at wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak, wala ng pagtangis, kundi puno ng joy, peace. Dahil ito yung sabi sa Revelation chapter 21 verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Naninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya sa bagong langit at bagong lupa, pagkatapos natin buhayin at bigyan ng katawang espiritual, ang presensya ng Diyos ay mananahan na dito at makakapiling ng mga tao. At yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Naway naliwanagan kayo sa topic natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, maaari kayong mag-subscribe at i-like na rin tong video. Pakihit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga nire-release kong mga video.